Ngayong araw po mga ka-RSP ay tatalakayin natin ang isang karamdaman na madalas hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Ito po yung endometriosis. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Sa mga kababaihan, may mga sakit na hindi nakikita pero matindi ang epekto sa buhay. Isa na nga rito ang endometriosis, isang kondisyon kung saan ang tissue na karaniwang matatagpuan sa loob ng matres ay tumutubo sa labas nito. Ito ay ang sakit na madalas hindi nakikita ng iba, ngunit sa bawat araw, matindi ang pinagdadaanan ng mga mayroong endometriosis. Pero sa kabila ng sakit na dala nito, matapang na lumalaban ang bawat babae. Kaya ngayong umaga, alamin natin kung ano nga ba ang sintomas at sanhi ng chronic disease na endometriosis dito sa Senidoc. At para ipaliwanag sa atin kung ano nga bang mahalagang kaalaman patungkol sa endometriosis, ay makakapanayan po natin ang OBGYN na si Dr. Cristina Maria Lorenzo del Castillo. Magandang umaga po, Doc, and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Fee together with Audrey. Good morning. Morning, Doktora. Hi, good morning. Good morning. Dok, ano po ba itong endometriosis at paano po ito nakakaapekto sa kalusugan ng isang babae? So, ang endometriosis is actually a condition kung saan yung tissue or yung lining ng endometrium mo, no, yung lining na nagre-regla, yun ay natatagpuan sa ibang lugar. So, minsan nasa ovaryo siya, nasa fallopian tube, nasa iba pang bahagi ng katawan. Okay, Doc, paano po malalaman kung ang isang babae ay meron nito? Ano po ba ang mga sintomas na mararamdaman niya or makikita rito? So, dahil yung lining na yun nasa ibang lugar, every time na nagme-mens yung babae, every month, meron rin mens dun sa area na yun na hindi dapat nagkaka-mens. So, masakit siya. Usually, there's severe dysmenorrhea, masakit ang puson, masakit ang likod. Minsan masakit kapag nagko-contact, may sexual contact. Sometimes when you have your menstruation, masakit din umihi or dumumi. And then, minsan, very rarely, wala rin siyang symptoms. Kaya nakakatakot, no? Malalaman mo na lang, nahihirapan kayo pala makabuo ng baby, ganyan. So those are the symptoms of endometriosis. Okay, Doktora, meron po bang iba't ibang uri ng endometriosis? Yes, there are different types. So there is something called superficial endometriosis, which is only on the surface, no, usually sa body. The most common type is endometrioma, which are endometriotic lesions on the ovary. And then yung pinaka-debilitating, yung usually masakit na masakit talaga, is the deep infiltrating endometriosis. So those are the ones found in the deeper organs of the body. Minsan sa bituka, minsan sa fallopian tubes, and other parts of the pelvic organs. Alright, Doc, syempre may mga kababaihan na parang napapatanong, ano ba to? Ba't nangyari sa akin ito? Saan naman ako ba to? Or may ginawa ba ako? May nakain ba ako? Ano po ba ang sanhi o risk factors ang maaring magdulot ng endometriosis? Marami kasi rin na different theories, no, or mga risk factors na iniisip ng iba't ibang school of thought, no. But the most common that we encounter is parang retrograde menstruation siya, no. So in menstruation, instead na lumalabas dun sa vaginal area, na nakaka-backflow siya through the fallopian tubes, tapos pumapasok siya dun sa pelvic organs natin, sa ovaries, sa fallopian tubes, and then yun na, unti-unti na siyang dumadami every time na nagme-mens ka. So you really have to go for treatment, for evaluation and treatment to be able to control the disease. Well, ito, personal experience, naawa ko sa mga dalaga kong anak. Nasa early 20s na sila. Kapag meron silang menstruation, nakikita ko minsan talagang namimilipit sa sakit, no, umiiyak. So, ano po yung mga paraan, Doktora, para masuri at matukoy kung ito nga ay endometriosis na? Yes, sir. Any woman actually who experiences pain during menstruation should go for checkup talaga. Regular transvaginal ultrasound will be able to identify if there's any endometriotic lesions. Kung meron mga lesion or may mga cyst or endometriosis sa loob ng pelvic organs mo. And then, seeing your doctor talaga. Sometimes kasi si endometriosis, very evasive, no? Nagtatago. Minsan, pati sa ultrasound, nakikita. So sometimes we base it on the description mismo ng patient. And then, bibigyan natin ng treatment kung kaya.
Alright, Doc, ano po ang mga available na paggamot para sa endometriosis at paano ito nakatutulong sa kanila? So, number one is always the pain management. No? So, you have to give adequate pain coverage so that hindi sakit na sakit yung patients habang nagme-mens, no? And then, syempre, we have to also go to the cause of the disease. So, hormonal therapy is actually very good right now, no? Maganda yung nilabas na tinatawag na Dienogest. It's a type of pill, pero it decreases talaga yung sizes of the endometriomas and the endometriotic lesions. And then, another option is always surgery. No? Kapag masyado malaki yung mga implants, kapag hindi na po gumagana yung medication, pwede din pong to go inside and to take out the lesions. Pero, mas maganda, medical muna bago mag-surgery. Bilang panghuli, Doktora, no, ang inyo pong mensahe sa mga kababaihan. Always go talaga for check-up. Have a regular transvaginal ultrasound, listen to your body para alam mo what is the best way to treat. Alright, on that note, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng mga mahalagang kaalaman patungkol po sa karamdaman ng endometriosis. Dr. Cristina Maria Lorenzo del Castillo, thank you so much and have a great day.